Okay, bro, good morning. Morning din po. Kayo yung tumawag sa opisina ko kahapon. Opo. Opo. Mga anong oras kayo nahuli? Mga bandang ano po, alas 3 po. Mga ganun po. Mga Ng 3 hapon? Opo. Ang anong humuli sa inyo, police o enforcer? Police po. Mga pulis po. Police. May nakilala kayong police, yung may pangalan? Imperial po. Dito nakalagay. Imperial. Opo. Mga ilan kayo na nahuli? Marami daw kayo? Opo, Madami sir. po eh. Kasi may May joyride din 12 po kami, sir. Kaso nga lang po yung iba nagsiya. Mga 12. Opo. Tapos bukod po Ang po tanong ko sa inyo, na kasi ako, hindi ako mahilig sa kwento. Opo. Gusto ko, yung validated yung info. Opo. Ang sabi sa akin ng staff, hindi kayo tinikita ng pulis, tama? Opo. Kung hindi kayo tinikitan, at sinasabing kayo ay may paglabag, kinuha ang inyong lisensya at ORCR, hindi. Kinuha po. Kasi itong mga tanong ko, base doon sa feedback ng aking staff. Okay? Nung kinuha ang inyong lisensya, ORCR, Opo. anong sumunod na instruction? Pinasunod po kami sa kanila. Sunod na po kami sa impound. Opo. Pinasunod kayo sa impounding. Impound na po kasi doon yung motor po namin. Okay. Humigit kumulang ilan kayong mga riders? 12 po. 12. Sunod na po sa 12. Doon sa 12 na riders, walang tinikitan. Wala po. Wala po. Pinasunod lahat. Opo. Mga ilang pulis to? Mga 7 po, sir. Mga Kaso nga lang, pito. mga nakasunod na sa impound, siguro mga 3 na lang po. Mga 3 na lang. Opo. Sinasabi ng aking staff na base sa inyo, totoong may paglabag kayo. Opo. Opo. Aminado naman po kami. Aminado kayo. Okay. Ipinatawag ko kayo hindi para yung mali ninyo ipagtanggol. Opo. Dalawang purpose. Una, para mapayuhan kayo. Opo. Ikalawa, ay mabigyan ng pansin yung maling ginagawa ng polis. Opo. So, sabi mo, expired ang iyong rehistro Ano noong po? January. Opo. Itong January 2024. January 2024. Opo. Alam mo, sa iba mahirap maintindihan to. Hindi ko sinasabing tama ka, pero sa sarili kong pananaw, pwedeng sabing dala ng kagipitan. Tama ba? Opo. Tsaka po sinamahan ko lang po yung tatay ko sa agency po. Pero may paglabag ka sa batas. Opo. Kaya po sinabi ko yung ticket po. O kaya nga, humingi kang ticket. Opo. Nakadalawang sabi po ako, tapos sinabi sa akin, nakilang ulit ka na. Pangatlo mo na yan sabi sa Galit akin. pa. Opo. Ikaw naman, ang pagkaintindi mo doon sa date ng Sa pagka-register OR, hindi yung doon sa Hindi po, backup. sir. Opo. At katulad niya, hindi kita pinagtatanggol. Opo. May problema lang. Kasi, Brother Matt, Yes po. yung ini-implement ng LTO na date ng renewal ay binabase sa plaka. Anong problema na hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng riders, lahat ng motorista marunong? Paliwanag ko. Halimbawa, bumili ka ng motorsiklo, narehistro ngayon. Yes po. Eh, walang plaka pa. Yun namang iba. Magulo eh. Pagka nasangkot ng usaping plaka, may kaguluhan eh. Saan yun? Kaya hindi ko sinasabing tama siya. No? Yes po. Ang may papayo ko na lang sa inyong mga kapatid, tiyakin ninyo na rehistrado ang inyong motorsiklo. Opo. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong magtanong sa amin, ipapadala ninyo yung ORCR, Opo. ibabalidate namin sa LTO, or base sa ORCR, kaya naming sabihin sa inyo kung expired o hindi. Bakit ko sinasabing ganon? Hindi ko pwedeng sabihin na magagaling kayo, dapat alam nyo yan.
May problema kasi sa sistema ng LTO eh. And may mga pangyayari mismong enforcers ng LTO, mismong police, mismong enforcers, hindi alam yung tamang pagpapatupad kaugnay dito sa expiration ng sasakyan o ng motorsiklo. Pero siyempre, gusto kong linawin sa inyo, hindi basihan yon na para i-absolto kayo sa inyong violation. Gusto ko na ipaalala, kapag expired ang rehistro, ang multa sa LTO, 10,000 sa pagiging expired yung sasakyan, plus 2,000 sa pagmamaneho ng expired na sasakyan, 12,000. Kaya, ulitin ko, kung hindi kayo sigurado kung expired o hindi, pwede kayong tumawag sa opisina ng RSAP. Pwede rin kayong, ayaw kong ipayo na pumunta sa LTO. Yes, sir. Alam mo kung bakit? Pare-pareho naman tayong Pilipino. Duda ako kung may haharap dito na, sir, pwedeng ma-check kung expired ito. O, sa palagay mo, pag pumunta ka LTO, may mag-aasikaso sa'yo, i-check, hindi. Ikaw. Hindi po sir. Ikaw. Yes, agree ako. Hindi ko naman inuusgang Brother Matt ang LTO. Yes, sir. Pero sa tagal ko na sa government service, more than 30 years akong police. Bago ako naging police, galing ako sa military. Nung military pa lang ako, ang dami ko ng karanasan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nung naging police ako, ganun din. Kaya, Brother Matt, hindi ko kayang ipayo. I-check mo sa LTO. Hindi ko. Sabihin na, expert. Talagang, sa karanasan ng marami, pag pumunta ka, hindi ka papansinin. Opo. Papansinin ka lang. Pag sinabi kong, punta ka sa LTO, sabihin mo, pinapupunta ka ng Congressman Busita, asikasuhin ka. Pero, maling sistema na kailangan mo pang gamitin yung pangalan ko. Di ba? Kaya malungkot na katotohanan, Brother Matt, hindi natin may advice na punta ka sa LTO, alamin mo. Okay? Opo. So, kaya naman tayo tumakbo sa politika para sa motorista. Kaya yung hindi kaya ibigay ng LTO sa abot ng aming kaya, ibibigay namin sa inyo. Kaya kung confused kayo, kung expired ang rehistro, tawag kayo sa opisina. Kaya po kaya po namin tinawagin dahil po Alam mo may mali. Nahanapan din yung kasama po kasi namin pagka hindi po naniniwala na may kasi yung resibo po. O ganito. Yung opisina natin sa RSAP, 24 oras bukas. Ang problema doon sa aming telepono, pag tumawag ka, kahit may kausap yun, nagri-ring. Yes, sir. Kaya kaunting tiyaga. Opo. Dahil maraming tumatawag. Opo. Basta ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Opo. Kaya kinausap ko kayo dahil una, gusto kong malaman ninyo malaki ang multa. Pangalawa, kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo sa opisina namin. At kung kailangang i-check namin sa LTO, gagawin namin. Pero base do sa ORCR, kaya namin sabihin expired ang rehistro na sasakyan ninyo. Balik tayo. Kausap ko kahapon si General Ibay ng District Director ng Manila Police District. Brother Matt, Yes, po. may naitawag na tayo kay General Ibay. Kapareho nito. Yes, po. Yung truck driver, kinumpis ka na lisensya, pinasusunod Yes, po. ng pulis. Nag-usap na kami ni General Ibay. Ang pinagtataka ko lamang, bakit parang hindi yata naniniwala sa kanya yung kanyang pulis. Pero check natin, bakit ganun? Now, para sa kalinawan ninyo, may mali kayo, Opo. may paglabag. Opo. Pero, ang mali ng pulis,
Okay. Ang tamang pagpapatupad ng batas laban sa motorista, titikitan. Yun nga po. Opo. Titikitan. Hindi sila pwedeng mag-impound ng sasakyan. Dahil may lisensya. Ang mali dito, Brother Matt, Yes. 12 sila, kinumpis ka ang lisensya, kinumpis ka ang ORCR, pinasunod sa impounding, pasensya, pag hindi mo naintindihan ang gustong mangyari ng pulis, ikaw ay BO-BO. Opo. Walang maniniwala na walang pera-pera dyan. Kaya nga po. Sa madaling salita, yung paglabag ninyo, ginagamit ng ibang pulis, kasi hindi lahat Opo. ginagamit ng ibang pulis sa Maynila para pagkakitaan o gawing hanap buhay. May nabanggit ka pa sa akin na ang sinisingil sa inyo 1,500. 1,500. Ikaw 1.5 po. 1,005. Oh, may niram lang Basta po may yan resibo po. eh. Pag may resibo 1,005. 500. Pag walang resibo 1,000 po. 1,000. O, kita mo? Galit pa nga po yung ano eh. Ibig sabihin, itong mga pulis sa Maynila na gumagawa ng ganito at kakontsaba ang kawani ng towing company, ang niloloko nito, lokal na pamahalaan at ang boss ng towing. Bakit? Walang resibo eh. Siyempre, kung walang resibo, Brother Matt, yung 1,000, pwede mo nang Ibulsa po. Opo. ibulsa. Dami namin eh. Naka-discount kayo ng tig pa 500. Opo. Di may 3,000. Ay, yung 3,000, i-declare sa towing company yung 1,000. Ay, yung 2,000, saan pupunta? Kasi walang basihan eh. Opo. Kaya, yung kawani ng towing at yung police na gumagawa ng ganito, magkakontsaba. Ang niloloko, towing company at lokal na pamahala ng Maynila. Bakit? Kasi, kung hindi ako nagkakamali, dahil sila ay nasa teritoryo ng Maynila, merong certain amount na parang sabihin na nating tax or share. Yes. Lalo pa nga, at yung impounding na tinutukoy ng mga ito, wala naman, Brother Matt, impounding area, ano? Wala po. Wala po. Sa pampublikong kalsada din lang, ano? Opo, doon po sa Hmm. may recto po. Oo. Kaya dalawang niloloko ng mga ito. Ilang beses akong tumawag kay General Ibay. Ipapaload ko ito. Bakit patuloy na ginagawa ng kanilang pulis? Opo. At hindi dapat ito payagan kasi hindi lang Manila Police District ang sinisira ng mga ito, kundi PNP organization. Diba? Opo. So, a-action na natin to. Lilinawin ko ha. Opo. Hindi kaya kinausap ko kayo para ipagtanggol yung mali ninyo. Opo. Kinausap ko kayo para maipaliwanag sa inyo na tiyakin lagi na expired, kung expired o hindi ang rehistro ng motorsiklo. Kasi ang renewal ng motorsiklo may higit 1,000 lang. Opo. Kung hindi ako nagkakamali. Pero pag nahuli ka ng LTO, 12,000 ang pesos ang babayaran mo. Di ba? Hindi practical. At nabanggit ko kanina, dahil wala naman kayong sapat na kaalaman para tiyakin kung expired o hindi. Lalo na, brother, kung ang motorsiklo mo second hand, tapos binili mo, hindi regular yung renewal, Para naiintindihan gawin po nyo? sa akin. Para yun sa'yo. Opo. Ay, syempre, ay kung yung personnel nga ng LTO, merong hindi marunong paano pa natin i-expect yung mga motorista, di ba? Pero para matiyak ninyo na hindi kayo magkakaproblema, wala namang bayad ang konsulta sa opisina namin. Nandiyan naman, meron kaming Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Merong Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. May sumbungan pa.
may number dyan. At ang mga riders naman, motorista, basta nagpe-Facebook at YouTube yan, alam yung contact number namin. Opo. Opo. Okay? Kumain na kayo. Opo. Tapos na po, sir. Pinakain kayo ng aking staff. Opo. At dahil naabala ka kayo, hati na lang tayo doon sa inyong ibinigay sa magaling na kawani Opo. na ewan ko ba itong mga ito. So, bibigyan ko kayo ng 500 each para hindi naman lugi yung pagpunta nyo. Pero kung hindi expired ang inyong sasakyan, babayaran ko lahat, pati pang gasolina ninyo. No? Opo. Oo. Para hindi na maulit. Tama yun. No? Kaya nga po kami lumapit dito eh. Kasi ang pagkakaalam ko kasi January talaga na-expert ng akin yung pala August. Hindi, huwag ka Tsaka naman ano, explain. Tsaka po yung ticket po. Sana po Oo. nakauwi na po Ticket kami. Tutubusin na lang po sa... Tama yun. Kung tinikita na lang sana kayo, no? Opo. Kailangan So, po kasi yung tatay ko, papabunot pa po ka ng ngipin. Ngipin lang yung tatay mo. Kasi para po sa Marunong ako agency. magbunod ng ngipin. Para po sa agency. Martilyo lang ganyan. Martilyo tsaka yung screwdriver. Tatapatan mo yung ngipin, no? Tanggal. Binata. Di po. May asawa. May Di po anak. kasal. Dalawa po. Hindi ka naman mukhang artista. Pero may live-in partner ka. Ano kaya ang sikreto ni Sir? Dalawa. Binata. Meron na pong asawa. Ilang anak mo? Dalawa po. May asawa. Ilang anak mo? Isa. Tatlo po. Isa. Tatlong asawa mo. Tatlo po. Tatlong anak, isang asawa. Isang Anong anak mo? Babae at lalaki po. Lalaki. Maliliit pa. Opo. Isang Babae live 5 po. tsaka ngayon lang po. dalawa babae. Parang magawa parang naman. Mm. Di ba, liliit pa ng anak nyo? Huwag kayong gagaya sa ibang riders. Hindi ginagamit ang isip. Ano yon? Nagmamaneho ng motorsiklo, walang helmet. Pag wala kang helmet, kahit mabagal ang takbo mo, pwede kang mamatay. Bakit? Kung masabitan ka ng kaskasero, matutumba ang motorsiklo. Mas matigas ang simento. Madidisgrasya. So, para matiyak na ligtas ka, laging may helmet. Bakit? Tinanong ko kung may asawa kayo. Kasi, pag ang rider o ang driver na aksidente at namatay, rest and peace. Ipapalibing. Hindi na magkakaproblema. Payapa na siya. Sino magdudusa? Anak. Ano? Napakahirap sa mga anak yung walang ama o walang ina. Kaya, maging responsable at sumunod sa batas trapiko. No? Ang tatandaan nyo 24 oras pwede ninyo kaming makausap basta tama, kampi-kampi tayo. Sir. No? At Tama sana yung paghuhuli nila eh. Kasi walang ticket eh. wala ticket no? Kaya Kakausapin ko ulit si General Ibay. Opo. Ilang beses na akong tumawag sa kanya. For the last time, itatanong ko kung kaya ba niya o hindi ang kanyang kapulisan sa Metro Manila. Sa Manila. Manila, no. Okay. Opo. So, kumain na. Bigyan ko kayo ng 500 each. Suporta doon sa Danyos. Opo. Hindi pala Danyos, kasalanan nyo eh. May paglabag kayo eh. Opo. Kaya ako lang naman kayo pinatawag to validate kung totoo yung information Opo. para ma-actionan. Hindi ibig sabihin ay kinokonsente ko kayo. Okay? Kasi kung gagawin lagi yun eh. Ang dami ng tao na At saka hindi natin kakampihan yung mali. May mali kayo. Okay? So, absent pala kayo ngayon, kalahating araw, no? Opo. 500 doon sa abala sa inyo. Tapos absent kayo ng kalahating araw,
bibigyan ko na lang kayo ng tig 1,000. Yun, bawin lang din. Salamat din po. Paparehistro na lang din po. Yun na yung 500 dahil pinatawag kita. Opo. Plus 500 dahil hindi ka nakapagtrabaho ng kalating araw. Opo. Mm. Salamat po. Ikaw, brother. Salamat sir. Ikaw. Thank you po. From here, dagdagan nyo na lang yan. Parehistro. Ayusin ninyo ang rehistro Opo. para hindi na kayo delikado. Opo. Okay? Opo. At ang araw ngayon ay Wednesday. Wednesday, February 28. Po. Pag kayo'y nahuli bukas ng LTO, wag na kayong tatawag sa opisina ko. Opo. Kasi tatablahin ko kayo. Opo. Baka pitikin ko pa ang mga iling ninyo. Tapos didibdiban ko kayo. Yung dibdib na may lambing, no? Pero may tadyak pa. Kasi, ibang usapan nyo. Opo. Kung ipagtatanggol ko ang mali ninyo, mekos-mekos na. Mekos-mekos lang. Wala nang pag-asa. Alam na po namin So, yung malinaw. ang LTO office hanggang 5 o'clock lang. Opo. May pandagdag ka dyan sa 1,000? Wala. 50 na lang din. Ilang naman to. Ikaw, Nagdagdagan po nga sir. magkano ba ang renewal ng Nagre-range ko ako ng 1 to po. 1 to... Magkano pera mo dyan? Labas mo. Ay, pumaniwala ni kasi. Ba't parang duda ako sa'yo? Tawa-tawa ka kasi. Ay, pumaniwala eh. Ito po, lalabas po Tumayo ka. Nabasa na Nabasa na to. Labasan na yan. Illegal search ito. Hindi. Laban Illegal na yan. search. Lambing lang. Wala ka talagang pera. Wala po. Bawi na yung sa likod. Lahat yun. Ito, puro papel yun. Oh, parehistro mo yan. Salamat po. Sobra. O ikaw, magkano pera mo sa wallet mo? Baka... Daan lang sir. Magkano? Magkano? 200. 200. Panggasolina ko po. Panggasolina, nako, nadali na naman. Sanggol pa kasi ako sir. Inangatas. Huwag mo na akong dramahan, baka umiyak ako. Okay. O ikaw, magkano pera mo dyan? 1,000 na lang sa akin, sir. Safe na kayo sa huli. May auxiliary lights ang tricycle mo. Ano po? Ilaw. Auxiliary lights. Ilaw. Wala po. All stock po yan. All star. Ikaw. All stock din po. Sige. Ayos. Opo. Ayos po, sir. So, deal tayo. Balik na kayo ng... Punta na kayo ng LTO. Saan ka ba nakatira? Binangonan po. Saan ka mag-i-renew? Rizal? Sa Rizal din. Sa Rizal. Ikaw. Sa Bustos po sir. Bulacan. Bulat-bulat po. Grabe, may panggasolina ka pa. Yung 200 nga po. Sir. 200. Hindi nga po nakauwi ka po sir. Dito nasa malaki Oo. tulog. Nandun yung... Hindi ka nakauwi. Bakit? Hindi, walang pangtubos. Hindi ko natubos yung sa akin kagabi. Wala pong pera eh. Natubos mo na ba? Kanina lang hiniram ako sa pinsan ko kanina umaga. Nanghiram ka lang. Kaya nakuha ko kanina umaga. Sabi mo, may anak ka ng pinapagatas. Hmm. Kapatid
Kapanganak. Pagka dinadramahan ako, parang gusto ko bunot ng bunot eh. Oh. Hindi sir, patunga ko sir. Ako nga sir, mag-birthday na anak ko March na yun. Baka naman. Birthday, baka naman. Pambira, didibdiban ko ito eh. Sa March 1, 1 month. O, nagpakita pa ng ebidensya. Anong trabaho ng misis mo? Wala ko sa bahay na. Wala. Namikos-mikos niya po ka sa akin eh. Sa bahay lang. Ikaw naman, birthday. Alam mo, pagka lumapit sa akin insan, birthday, 2,000 po. ako eh. Sabi, 2,000. Brother Matt, Yes, go. pag party-party, pag birthday, nagbibigay ako, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kasi yung ibibigay ko sa pag-birthday mo, sa iba ko na lang itutulong. Yes. Ah? Kumbaga, ako naman ay hampas lupa din, galing sa pamilyang mahirap. Lumaki sa bahay kubo. Tanggapin ninyo yung katotohanan na kung wala, wala. Opo. Kahit Ganun ka- talaga. Di ba may kasabihan, kung maliit ang kumot, magtiyaga na mamuluktog. Ganun talaga buhay. Eh, biruin mo to. Hindi na nga makapag-restro ng motorsiklo. Gusto pang maghanda. No? Anong gusto mo? Tadyak, sipa. Ako na nga lang sir yung 500 doon sir. Nagpa-Gcash pa ako sa kuya ko para matubos ko lang din yung motor ko. Kaya, Ay, okay na yan, di ba? Opo. Ito na lang may anak ang dadagdagan ko. Ako din. Ano ako din, yan lang ang anak mo, hindi naman bagong anak. May bagong anak din po yun. Mag-1 month. Magwa 1 month. Ay, may picture din po ako. Picture din po ako. Ikaw, ilang months na ang anak mo? 7 po. 7 months? Ay, hindi, okay. Magdadalawang taon po. Oh, magdadalawang taon. Ito na lang, oh. Brother, umayos kayo. Thank you po. Mm. Laki ng kinita mo kay sir ah. Bigay mo yung kanyang... Ay, brother! Yung 500 niya. Kuha ko na yung sandaan mo. 500 po sa akin. Okay na. Opo. Opo. Maraming salamat po. Huling paalala, mag-ingat kayo. Maraming walang disiplinang motorista. Huwag kayong tatabi sa truck. Marami nang nadurog dahil sa truck. Pag may nakita kayong sumignal, kahit mali ang pasok niya, Iwasan na lang. pagbigyan. Huwag makipag-agawan. Pagka nagkaroon ng kaunting problema, huwag nang makipag-away. Hindi kaduwagan ang pagbibigay sa kapwa. Kasi baka ang maengkwentro ninyo, mainit ang ulo, under desire. Kasi Brother Matt, kaya ako nabanggit yan, karaniwan ng siga sa kalsada yung matatapang. Yan ay stress. Takot niya sa asawa, nilalabas lang yung stress. Kaya pag ang natsyempohan nyo, stress sa asawa, Yeah. tapos Ikaw pag-iinit. nakipag-away ka, may baril, baka ang makita niya sa'yo, mukha nung asawa niya, baril niya sa ulo. Di, tepo, Finish na. Tapos na. yun ang huling butas na makikita mo Na mekos. na hindi mainit-init, talagang mainit. Di ba? Yes. Kaya, pag may problema sa kalsada, ipapasok agad sa isip, may pamilya ako. Kaya kahit mali yung kapwa motorista, pagpasensyahan mo. Di ba? Opo. Maging maayos ang pagmamaneho. Ano? Kasi, sobrang kawaawa ang anak ninyo pag na-disgrasya kayo. Sobrang kawaawa. Sobra. Kaya kung maangas ka, mayabang ka, nung binata ka, sanay ka ng suntukan, sanay ka sa away, kalimutan mo na muna yon. Tapos na yon. Pass is pass. At titingnan mo yung kinabukasan ng anak mo. Kasi, pag ang kinabukasan ng bata o ng anak nasira, wala nang ibang may kakayang pa para i-recover yon. At syempre, yung anak, magpapamilya din, ano nga asahan? Yo? Okay? Oh, huwag mo nang dramahan. Sir, Ano? thank you po. Lang yan, akala ko hirit ka pa eh. Bakit parang malungkot ka? Po kasi nagkakadaw. Naiyak ata siya eh. Ha? Ayos na tulog sir. Ha?
Sabi niya, ayos na sir. Parang, Kanina pa yung kumakain. parang bitin ng tanghalian ito. Tinipid ba ninyo to? Hindi po, nakatatlong kanin nga po yun. Dito sa boss. Wala nga lang tubig. Mm. Wala nga lang po yung tubig. Wala tubig. Brother, next time, pag nagkaharap tayo, magpagupit ka. Kita mo ba, sir? Long hair ka eh. Kung uso pa ngayon ang tokhang, baka matutokhang to, no? No? Nakaka-relate ito, ano? Hmm. Kasi tinitingnan ng pulis na mahilig sa tokhang yung appearance eh. Pag medyo decente, katulad Hindi nito. na ako mawano to, di ka kalbo ko eh. Hmm. Basta ganun, brothers, ha? Opo. Basta doon lang tayo sa tama. Okay? Ano, pirang kita. Hmm. Sige. Picture na tayo. O, dito, picture. Talik, dito. Ako muna. Lalakihan ako ng gastos nun, ah. Kulang pa nga eh. Bago, sa gano'n. Sa akin, 1.5, sa kanila, 2.5. Oo nga, hindi pala eh. Mas mali ito. Tol, tol daw, tol. O, daanin mo na lang sa Okay po, forma. 1, 2, 3. Thumbs up, siyempre. 1, 2, 3. Brother, ilok bila. 1, 2, 3. Isa pa nga, sir. Bakit? Solo, Ah, solo, solo. solo. Magsasabi tayo. 1, 2, 3. Tanggalin mo ang face mask mo. Patay ka pare. Hindi, wala mong problema sa pulis eh. Ang masama, nagsumbong kayo na... Ito muna. Ang masama, Tatay ko, ti. ang masama, nagsumbong kayo, fabricated. Kaninong cellphone yan? Alright. 1, 2, 3. Thank you po. Sticker naman. Sticker? Bigyan ng sticker. Brother. Ayun ang ipapakita ko sa police pag nahuli ako. Ah, wala yan. Hindi, biro lang po. Dapat pagkamali kayo, tuluyan kayo ng pulis. Malis Diba? ako bukas yan para ano po. Ay, All. didibdiban ko ito eh. Yes, Biyahe sir. Bukas pa po na ako. magpaparehistro eh. Magparehistro ka na Ah, nga, paparehistro brother. pala ako. Brother, pag na